bangungot para sa mga magulang ang mawalan ng anak. At kung dati, kwento-kwento lang ang mga ito, sa mga nakalipas na buwan, kumpirmado, may nangunguha ng mga bata at may mga magulang na nagdurusa. Sa mga nakalipas na araw, sunod-sunod na naman ang balita tungkol sa mga batang nawawala. Ayun! Ayun na, kuya! Kasi madali nga. Anak ko, ayan! Ang pinangangambahan pa ng mga magulang ang hindi mamatay-matay na issue na may sindikatong nandudukot ng mga bata para kunin ang kanilang mga lamang loob. Kasama sa mga kakabakaba ngayon, si Fernan. Ang 10 taong gulang kasi niyang anak na si Ferdinand na epileptic noong Oktubre pa nawawala. Ako po ay natatakot po na wala sana po mangyari sa anak ako. Sana po hindi po makuha yung mga ganyang masasamang loob. Baka ho pinuputulan na ng kamay, o baka ho ako pinaggagagarote. Sabi ko, hindi ka maawa naman ho, ayun. Sa simbahang ito sa Lian, Batangas, huling nakita si Ferdinand. May nakapagsabi raw sa kanila na namataan si Ferdinand na umangkas sa truck nung minsang naghatid ito ng imahe ng santo sa kabilang bayan para sa isang padasal. Ate, pwede po bang makisama? Yes! Ate, ilang taon na po kayo? At dahil likas daw na makulit at madaldal si Ferdinand sa gitna ng kanilang biyahe, ibinaba ito ng driver ng truck sa gasolinahan hanggang sa hindi na nakabalik pa ang bata sa kanila. Mula noon, hindi na raw sila tumigil sa paghahanap. Sa datos ng PNP o Philippine National Police Children and Women's Desk, tinatayang may 40 kaso ng mga nawawala ang naitala mula noong 2012 hanggang sa buwang kasalukuyan. Maliit na bilang ito kung pagbabasehan ang daan-daang mga nawawala na linggo-linggong idinudulog noon sa dati naming programang Reunions at sana'y muling makapiling. Isa sa mga nakikitang dahilan ng pulis kung bakit tumataas ang bilang na ito, ang kakulangan ng kaalaman ng publiko sa kung ano ang dapat gawin kung mawalan ka ng minamahal sa buhay. Sa Amerika, may ahensyang direktang nakatutok sa kaso ng mga nawawala. Meron din silang tinatawag na age progression software na naging susi sa pagkakaresolba ng libo-libong mga kaso ng pagkawala sa Amerika. So what we do is take a look at mom and dad's pictures at around the same age a child would be today, and pick up on those family characteristics and apply them to that 10-year-old face. Gayunpaman, may ginagawa naman daw ang ating mga otoridad sa mga kaso ng nawawala. Dito na nagpasya ang Regional Director ng NCRPO na magtatag na yung tinatawag na Task Force Sagip Anghel dahil nga sa alarma na idinulot ng mga reports ng mga nawawalang bata. Pagka po yung mga foundling children or whoever the concerned citizen na makakita sa kanila, they would usually refer these children to the DSWD for psychosocial intervention. And then part of that intervention po is for us, social workers, to locate the biological parents of these children. Sa 7 taon na tumakbo sa ere, ang sana'y muling makapiling at reunions, sa dami ng mga magulang na nangambang dinukot ng sindikato ang kanilang anak, sa awa ng Diyos, ni isa, walang nagkatotoo. Kapag may nawawalang kamag-anak, maliban sa paggawa ng missing posters at panawagan sa media, epektibo ring lumibot sa iba't ibang center ng DSWD at ng mga NGO kung saan madalas dinadala ang mga natatagpuang pagala-gala sa kalsada. Sasakit tayo na. Dito na ba ang
matatagpuan. Malaking porsyento ng mga naibalik namin sa kanilang mga pamilya, natagpuan din namin sa mga center na ito. Oh, whiskey pa ba? Kailangan lang magdala ng mga patunay na kamag-anak nyo ang mga taong nasa pangangalaga ng DSWD at ng ibang mga center, katulad ng mga litrato, birth certificate, para maiuwi nyo na sila sa inyong mga tahanan. Sa aktibong paghahanap, magtanong din lang ng magtanong, hawak ang litrato ng nawawala. Dahil hindi malayong meron at merong nakakita rito. Baka hindi nyo lang alam. Ilang di pa lang pala ang layo nyo sa mga nawalay nyong minamahal. Samantala, nitong nakaraang Sabado, inihatid sa kanyang huling hantungan si Mark Elgin, ang batang natagpuan sa Pililla, Rizal na wala ng ulo at lamang loob. Yung nakita ko na kinukuha dun sa plastic yung katawan niya, tapos nung nakita ko yung kamay, siyempre anak ko yan, bawat parte ng katawan niya alam ko. Tapos yung damit, pinalinis namin para makita ko nga yung drawing ng damit. Yun sa anak ko nga yun, tsaka yung kamay niya. Kasi yung ibang parte, wala yung ibang parte, hindi siya kumpleto. Ang hirap, parang yun yung pinakamasakit sa akin. Tapos ngayon, ililibing siya. Ang hirap na makikita kong ililibing ang anak ko. Hinala nila, sadyang may tumangay raw talaga kay Mark Elgin. Pero matapos ang isang linggong pagsusuri ng crime laboratory sa labi ng bata, wala pa ring linaw sa tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Kung dinukot man yung bata na yun, at ang purpose lang kukunin yung laman loob, ano man doon, hindi doon itatapon yun. Kasi malapit sa bahayan din eh. So yung tsorya namin kasi, nung napunta namin, nung na-recover namin yung bangkay nitong bata, hiwa-hiwala yung parang aso, parang pinagtatalunan nila. Kaya naging ganun ang niya, hiwa-hiwala yung katawan. Wala pa rin tayong naitatala na pagkuha ng bata para sa ibang dahilan, kagaya nung sinasabi nila na organ, yung pag-harvest ng organ. Samantala, dahil batid naming nag-aalala na rin si Fernan sa pagkawala ng kanyang anak na si Ferdinand, tinangka naming hanapin ang bata. At dahil minsan nang may nakapagsabi sa kanila na di umano nakita si Ferdinand sa isang mall sa Maynila, ito ang una naming sinadya. Yung sa mga bata, Kalinga, nandiyan lang, malapit lang sa Barangay Bureau. Hanggang sa nagtungo ang aming team sa isang temporary shelter na karaniwang pinaglalagakan ng mga batang nababagansya o hindi kaya nakita sa kalsada. Ma'am, good morning po. Magtatanong lang sana kami, ma'am, kung meron po bata na turn over po sa inyo ng ganitong itsura. Tawag namin sa kanya Ferdinand Marcos. O yan pala, yan na siya, Sana yan. Ay, ito nga! Kaya nga, di ba si alam? Si Batang din niyo! Si Batang. Si Batang. Ang anak ni Fernan na pinangangambahan niyang nabiktima ng mga sindikato, narito lang pala sa Reception and Action Center sa Maynila. Po yan. Opo, siya po. Kilala mo kung sino itong nasa picture? O ikaw, Ako po. Ikaw to? Yung napasok ako sa school. Yan, dadaling ko na sa amin. Ito, dadaling ko na to sa amin para itatago ko sa bahay namin. Ayoko na din eh. Nito raw Enero, itinurn over sa kanila si Ferdinand. Nakita na nag-loitering within the area ng kanilang District 5, tapos tinurn over sa amin ng mga barangay officials ng Barangay 734. Hilig daw ni Ferdinand na sumayaw, kaya't kinagigiliwan siya ng mga kasama sa center. Bagamat nalilibang, sa oras naman daw na tapos na ang kasiyahan,
ramdam nila ang kalungkutan ng bata. Sasabihin ko, Ma, di ko ulitin nung lalayas. Sasabihin ko sa tatay ko, thank you, Ama. Bye-bye! Nung araw ring yon, sabik nang nagpaalam si Ferdinand sa kanyang mga kaibigan sa center. Pupunta na tayo sa bahay niyo, ha? Opo, ang bait mo, thank you. Uwi na ako. Ang bait mo na, Mami. Ang bait mo. Laya na ako. Pagdating doon, naabutan namin si Fernan kasama ang kanyang ina na nagdarasal sa simbahan kung saan huli nilang nakita si Ferdinand. Umaasa silang sa pagkakataong ito, diringgin ang pinaka-inaasam nilang milagro na 6 na buwan na nilang idinadalangin. Aba, naku po, Diyos ko po. Salamat po, ariho ang bata. Naku po, salamat po sa kabagot. Ama. Nakapin siya pati sa tatay. Kapayat ng aking upa. Kaya na, po na, nanandit ka. Napunta ako doon sa madaming bata. Kaya ka siya. Salamat po dahil napauwi na ako sa bahay namin. Masaya po. Din na po ang mga bata, ganon din po. Di po maiipaliwanag ang kasiyahan. Dapat mas doble ingat sa pagbabantay ang kanilang mga magulang o mga nakatatanda. Totoo man o hindi ang haka-hakang may sindikatong nangunguha ng mga bata. Sa huli, mas mabuti pa ring maniguro.